Bistado ang alok online ng isang grupo para mapababa umano ang electric bill kapalit ng hanggang 20,000 pisong bayad, ang modus na posibleng makaengganyo ngayong napakamahal ng kuryente. Kapalit ng one-time payment na 15,000 hanggang 20,000 pesos, kaya raw pababay ng grupong ito ang electric bill nang gustong kumuha ng kanilang serbisyo, kung gaano kababa, nakadepende raw kung ano ang gusto ng customer. Pero mali ang kanilang napiling katransaksyon, dahil pagkatapos nilang lagyan ng isang uri ng device ang metro ng inakala nilang customer sa Cavite, agad silang inaresto. Entrapment operation pala ito ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP at ng Meralco. Nang kausapin sila, inamin nilang may 31 na household o electrical meter na ang nagawa na nila at inayos na. Kanya-kanya ang papel ng tatlong arestado, merong elektrisyan, negosyador at driver. Ayon sa pulisya, matagal nang nag-aalok ng iligal na serbisyo online ng grupo na pawang mga taga Metro Manila. Bagamat may alam ang isa sa mga sospek sa linya ng kuryente, hindi pa rin daw maaalis ang posibilidad na baka pagsimulan ng sunog ang mga ginalaw na metro ng kuryente. Mayroon 31 na household o electrical meter na nakampir na pila. Pero ang mas nakakaawa, sabi ng PNP-CIDJ, ay ang karamihan ng mga power consumer ang sasalo ng pagbabayad ng ninakaw na kuryente o yung tinatawag na system loss charges. Actually, lineman nila ito. So, ibig sabihin, nagtatrabaho din sa kanila. Advice ko sa Meralco din na i-double check din yung mga third party na ginagamit nila, yung mga lineman nila. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines and Materials Pilferage Act ang mga sospek, nakakulong pa rin sila sa CIDG Calabarzon at wala pang pahayag sa ngayon. Nag-iimbestiga na rin ang PNP-CIDG para malaman kung sino-sino ang mga kumuha na ng serbisyo ng mga narestong sospek para mapanagot sila sa matagal ng problema ng nakawan ng kuryente. Yung mga kababayan natin wala kamuha-muha, biglang tumataas po yung electric bill nila. Yun nga pala, yung pala yung mga nanakaw na pan na electric power ng mga iba nating kababayan. Samantala, sinabi ni Senador Amy Marcos na may malalaking kapabayaan ng gobyerno sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at walang obligasyon ng Pilipinas na isuko siya sa International Criminal Court dahil kumalas na tayo sa Rome Statute noong 2019, sa kanyang Senate hearing noong March 20, sinabi niya ang linyang kailan pa naging probinsya ng The Hague ang Pilipinas, bilang pagpuna sa pagsuko ng gobyerno sa dating Pangulo. Sinagot ito ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro. Ayon kay Castro, legal ang pag-aresto at walang nilabag na batas ang gobyerno. Aniya, base sa Republic Act 1980-51, pwedeng direktang isuko ang isang akusado sa International Court kapag may warrant. Binatikos din ni Castro ang report ni Senador Amy. Sinabi niya na manipis at mababaw ang report at puro taga-suporta lamang ni Duterte ang kinausap sa investigasyon. Hinamon niya ang Senado na maging patas at neutral at isipin din ang kapakanan ng mga biktima ng drug war. Sa isyu ng pagiging probinsya ng The Hague, sinagot ni Castro na hindi kailanman ninais ng Pilipinas na maging probinsya ng kahit anong bansa, at sinabi niya na hindi rin natin ninais na maging probinsya ng Fujian sa China. Aniya, nananatiling malaya at soberano ang Pilipinas at patuloy na ipinaglalaban ang karapatan sa West Philippine Sea. Naging deadma naman si Senador Amy sa mga banat ni Castro. Ayon sa kanya, ang pagpatol ay likas sa tao pero ang pandededma ay divine, kaya mas pinili niyang hindi napatulan ang pahayag ng palasyo. Pagdating sa epekto sa International Criminal Court, nagbabala si Castro na posibleng makasama pa sa depensa ni Duterte ang paggamit ng Senate Committee Report ni Amy. Plano kasi ng kampo ni Duterte na gamitin ang report para sabihing pamumulitika lamang ang pag-aresto at bahagi ito ng whole-of-government approach laban sa kanilang pamilya. Pero giit ni Castro, hindi bulag ang ICC at makikita nito ang katotohanan na dumaan sa tamang proseso ang pag-aresto, kaya mas makabubuting pagtuunan na lang ang tunay na depensa sa kasong Crimes Against Humanity. ICC Impact Factor! Uy! Na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. Tama? I just want to know. Correct, right? Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want to hear it from you. Well, based on the video, they said na I refers to Impacta, but they did not finish the Yeah. meaning of the whole Ano act. lang, yan, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi, hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang Impacta. It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected
sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news. At yan ang kanilang pananaw, isang impakta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta? Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nagdirect ng video. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level.